Balik tanaw. Magbalik tayo sa mga istoryang pwedeng magganap o nangyayari na. Ito ay para sa mga taong naghahanap ng kaalaman na hindi pa nila nasisinsay at para mapukaw ang kaunawaan ng katotohanan at pangyayaring hindi lang sa Pilipinas nagaganap kundi sa bawat sulok din naman ng mundo. Tayo na at suriin natin at malaman ng kasaysayan, mga kababalaghang mga pangyayari na pwede nating ungkatin na naayon sa ating masusing pananaliksik. Hanapin natin ang katotohanan sa bawat istoryang ating ilalaan. Ilalahad natin ang mga bagong teknolohiya na magagamit at pakikinabangan. Ito man ay para sa progreso ng ibang bansa o kakaibang gamit pang militar. Martes, 17 ng Setyembre, taong 2024, alas 3:30 ng hapon, lokal na oras sa bansang Lebanon. Libong figures ang sabay-sabay na sumambulat o kaya sumabog ng mga pag-aari ng mga miyembro ng Hezbollah sa kahabaan ng bansa nang makasagap ang mga ito na parating na mensahe na galing sa kanilang mga leader. At pagkatapos niyon ay marinig ang maraming pagsabog ng kanilang beefer figures. Paano nangyari ito? At sino may kagagawan? At maraming nagtatanong, sino ang may pakana nito? Ang di nila alam, sa beefer phages devices ay may nakapaloob ng munting gram ng powerful explosive material na kayang makapinsala o makapatay ng isang tao na gumagamit nito. Ang planadong pagsabog ay ikinamatay ng 12 katao at nasa 3,000 sugatan na pawang miyembro ng Hezbollah. Ang buong explosive assembly ay buong talinong iniligay ito sa halos kalakihan lamang ng isang posporo. Ang mga operatiba nga ng Israel ay itinago ang manipis na piraso ng PETN explosive sa pagitan ng 2 lithium-ion battery cells na tumitimbang lamang na 6 na gramo. At ayon dito sa pahayagang pinagkakatiwalaan, para ma-detonate ang device ay may isang pirasong highly flammable materials na pinosisyon sa tabi ng explosive. Ang pinakamahalaga sa design ng detonator ay wala itong metal na madidetect ng X-ray na daraan sa inspections. Kapag ang figures ay daraan sa airport security scanner ay hindi ito magti-trigger ng alarm. Ang detonator ay nasabing magti-trigger sa coded messages upang ito ay sumabog ng kusa lamang. At kinabukasan naman, mga walkie-talkies naman ang nagumpisang nagsabugan at ikinamatay ito ng 20 katao at kinasugat ng 100 katao. At sa kabila ng ataking ito ay ang Israel na naman ang tinuturong may kagagawan nito. At ang Mossad, ang Israel's elite intelligence agency ang nasa likod nito na expert sa mga makabagong teknolohiya. Noong taong 2020, suspetsya nila na ang Mossad ang nagpapatay kay Mohsen Fakhrizadeh, isang top nuclear scientist ng Iran. At kinamitan ito ng isang remote-controlled AI-powered machine gun na naka-install sa isang pickup truck. Nitong kasalukuyang taon ng 2024, ang supreme leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay publikong nag-anunsyo sa kanyang mandirigma at sa mga pamilya nito na iwanan at iwasan ang smartphones. Sa dahil lang ito ay madaling maha at matunto ng Israel ang kanilang pinagtataguang kuta. Ang pagkakasabi niya ay sirain ito, ibaon ito sa lupa o ilagay sa metal na lagyan
at huwag nang hayang magamit pa ito ng mga nasahanay nilang bayaring traidor at espiya ng Israel na nagagamit lamang ng inyong mga asawa at anak na nakipagsabwatan din naman ang iba sa mga traidor ng bayan. At pagtugon dito, ang Hezbollah ay nagsimulang umasa na lang sa pagers. Di katulad ng smartphone, ang pager ay di konektado sa internet at nakakatanggap lamang ito ng datos na hindi matutuntun ang kanilang kuta. Ang paglipat sa pagers ay ang tamang hinihintay na oportunidad ng Mossad para sa kanilang misyon. Ang Mossad ay hindi lamang pinag-aralan ang mga dating devices kundi ay sinimulan nilang gumawa ng bagong disenyo nito noong taong pang 2022. Ang Israel Operatives ay nag-set up ng bagong company sa Hungary na ang pangalan ay BAC Consulting. Ang BAC ay nagtatag na Authorized International Pager Consulting na ginagamit na branding ang kilalang Taiwanese manufacturer na Gold Apollo. Noong ang nabasag at lumabas ang nasabing balita ng pagsabog ng pager sa Lebanon, ang Gold Apollo lamang ang lumalabas na pinaghihinalaang nag-iisang gumagawa nito. Ang CEO nitong si Xu Xingguang ay tinawag itong nakakayang sitwasyon na pinaliliwanag na ang BAC ay nagamit nila ang logo ngunit hindi ito sangkot sa disenyo at paggawa ng kanilang produkto. Ang BAC mismo ay isang tunay na misteryosong kumpanya na kahit mayroon itong 2-story building sa Budapest at rehistrado ay natatanong sa legalidad nito. Ang tagapagsalita naman ng gobyerno ng Hungary ay kinumpirma na ito ay isa lamang mediator ng kalakalan at wala itong kakayahang gumawa at walang operational site sa kanilang bansa. Ngunit mayroon lamang itong nag-iisang empleyado na nagngangalang Christiana Vasundry Arsidiano na ang kanyang nasasabing link profile ay konsultasyon lamang ng iba't ibang lugar ng kalakalan sa bansa. Ang maingat na paggawa ng pagers ay masiding pinag-ingatan hanggang sa benta ng mga ito. At ang Apollo system mismo ay ang hayagang nag-advertise ng AR-94 pager sa kanilang website na pinapakita ang pagiging tunay ng produkto na kahit ang bateryang nagbibigay ng power ay makikita mo ang pagkalegalidad nito. At ngayon nga ay nabura na sa YouTube channel at hindi na makikita ang mga ito. At papaano nagawa ng mga ahensya ng Israel na makumbinsi at maibenta ang markadong pager sa Hezbollah? Ayon sa report, ang mga nagpapanggap na salesperson ay gumawa ng agresibong taktika sa kanilang pagbebenta na halos ibaba na nila ang presyo nito sa procurement manager ng Hezbollah. At nang ito nga ay kumagat sa mababang presyo, ay nagsimula ang umorder sa kanila ng 5,000 piraso. At ito na nga, isang buwan pa lamang gamit ay sumambulit na ang mga ito. Matapos nga ang pangyayari, ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay nagdeklara ng giyera sa Israel na hindi sila makakapayag na walang silang gagawing ganti at nangakong mabubura sa mapa ang Israel. Ngunit ang Israel ay walang imik at walang komento tungkol sa nangyari. Noon naman, ang Israel at Hezbollah isang taon nang nagpapalitan ng missile attack sa boundary ng magkabilang bansa. At ang Israeli Defense Minister na si Yoav Gallant ay nagsabi na ang Israel ay may bagong simula ng teknolohiya sa kanilang giyera kontra Hezbollah. At binigyang pugay ang Israel Security Agencies na nagsasabing siya ay nagagalak sa resulta at tagumpay ng ahensya. At ang nasa likod nga ng tagumpay na ito ay ang ahensya ng Mossad na nag-isip at sumagawa ng komplikadong misyong ito.
Matapos ang 2 linggo, ay napatay ng Israel si Hassan Nasrallah sa pamamagitan ng airstrike sa Beirut, Lebanon, habang ang leader ay nagsasagawa ng meeting at planong pag-atake. Nakasama ang kanyang mga commander. Gumamit nga ang Israel ng toneladang bomba na tinatawag nilang bomb buster na produkto naman ng Amerika. Ito ay nakapag-penetrate sa kuta ni Nasrallah na nasa 6 na metro ang lalim sa lupa at kinamatay din ng kanyang adjutant na si Ali Karaki, Hezbollah's commander ng Southern Front, at Brigadier General Abbas Nepruroshan ng Iran's Revolutionary Guard Quds Force. At matapos ulit ng ilang linggo ay gumawa na naman ng pagsalakay o pag-atake ang Israel at napatay ang isang senior official ng Hezbollah na nagngangalang Nabil Kaouk na nangunguna naman sa pag-iimbestiga sa pager attacks at nagbanta ang Israel na marami pa silang kakayahan na hindi pa nila ginagawa at ang inyong nakikita ay pasimula pa lamang. Marami pa ang mga pangyayaring nagaganap pa sa pagitan ng Israel at Hezbollah na hindi lahat natin kayang talakayin, pero nangangako akong gagawa pa ng iba pang konteksto na tiyak na inyong maiibigan. Kaya mag-subscribe na at pindutin lang ang likes para may mga impormasyon kayong matatanggap na galing sa channel na ito. Hanggang sa susunod mga idol, at kung luluwin pa ng Panginoon, ay makagawa pa tayo ng susunod na kabanata ng Balita Now. Nawa ay pagpalain tayo ng buong may kapal at maraming salamat po.